Hindi ka totoong nag-imbestiga, nagmukha ka lang tanga. Mali ang sistema sa Cebu kasi bumaha. Bakit ka sa Davao pupunta para mag-imbestiga? Dapat sa Cebu ka pumunta. Huwag sa Davao. Walang kinalaman ng Davao sa Cebu. Kahit sinong mag-isip, kahit sinong walang pinag-aralan mag-isip, inililigaw mo ang katotohanan na nakita na ng lahat. Di ba? Wala kang ibang ginawa kundi ang iligaw ang katotohanan yan. Pero huli na. Magwawala tayo, mag-a-outclass tayo. Hindi pwede. Iba na pangulo natin. At wala rin magagawa ang vice presidente natin dahil ang isip niya ni hiwalay na. Nasa tatay niya at kung paano niya paglingkuran ng Pilipino sa Pilipinas. Yung ba ang tinatawag nating baliw? Diba? Pagka ganun pa man, ganun ang sitwasyon ng magulang niya, wala pa rin siyang ibang ginawa kundi tumulong hanggang sa binansagan ng baliw. Diba? Ginawa na ng senaryo, ganito, ganyan, ganun. Sabi ko nga naman, natupad na naman ang sinabi ng lolo ko, na ang punong mabunga, laging binabato. Kasabihan ng mga matatanda yan eh. Diba? Ang punong mabunga, laging binabato. Kaya ako, huwag kang sisilong dyan, tatamaan ka. Sabi ko, oo nga. Tama rin. Maging patas ka sa pananaw sa buhay. Matuto kang makinig at makiramdam. Kailangan mo maging matalino. Hindi nga ako matalino, bobo naman ako eh. Pero, hindi mo kayang linlangin. Diba? Sa buhay na to, hindi mo kayang linlangin. Maluloko mo ko ng minsan, pangalawan, hindi. Masisira ka na. Yun ang pinakapangit sa atin, di ba? Kung saan naroon ng mali, doon tayo dapat pumunta. Doon tayo dapat mag-imbestiga. Bilang investigador ng nasyonal, may pinag-aralan naman kayo. Alam naman kaya niya yung ginagawa niya. Di ba? Mali ang sistema sa Cebu kasi bumaha. Bakit ka sa Davao pupunta para mag-imbestiga? Dapat sa Cebu ka pumunta. Huwag sa Davao. Walang kinalaman ng Davao sa Cebu. O parang Bisaya yun, pero ang layo naman. Di ba? Ang layo ng iniisip mong dahilan para matupad mo ang problema sa Cebu. Di ba? Kahit sinong mag-isip, kahit sinong walang pinag-aralan mag-isip, inililigaw mo ang katotohanan na nakita na ng lahat. Di ba? Wala kang ibang ginawa kundi ang iligaw ang katotohanan yan. Pero huli na. Bumaha na eh. Namatay na ang maraming Pilipino. So paano mo sasabihin niya yung ang kasalanan na pangyayari sa Cebu is mapupunta ang katwiran sa Davao? Katangahan yun. Di ba? Katangahan yun. Kahit sino ang mag-isip, katangahan ang tawag doon. Ilalabas mong sarili mo sa senaryong yun is mahirap na. Mahirap nang ibali yun. Wala ka ng karapatang ibali, kundi kapatid na lang. Kung ano ang nangyari sa sinasabing control. Diba? Wag nang flood po namang nangyari. Control na lang. Pag-control sa baha, anong nangyari? Pero sa tingin mo, bakit sa Davao sila pumunta? Pare, malaking kasiraan sa Davao yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi ganito yun. Nabinsala ng bagyo ang Cebu. Sangay ng Cebu ang Davao. Parang halos ang salita niyan, di ba? Ang sabi nga nila, sa sobrang talino mo, naging tanga ka na. Hindi porket magkapareho tayo ng salita, pareho tayo ng lingwahe, pareho tayo, magkapatid na tayo. Hindi tayo magkapatid. Magkaiba pa rin ang magulang natin. Yun ang ibig kong sabihin. Pare, hindi porket nangyari sa Cebu is ganun, nalansag ang Pilipino, pupuntahan mo ang Davao. Anong meron ng Davao na problema sa Cebu? Dapat, ang inimbestiga mo kung kanino galing ang proyektong yun. Kung sino ang naglabas ng proyektong yun. Kung kaninong gobyerno lumabas ang proyektong yun na hindi nakasalag sa baha na ikinamatay na maraming Pilipino. Yun dapat ang pinukusa mo, hindi yung pupunta ka ng Davao, namasyal ka lang. Diba? Hindi ka totoong nag-imbestiga, namasyal ka. Total, pareho naman Bisaya to. Masasabi kong Bisaya din ang pupuntahan ko. Okay. Mag-iimbestiga ako kunwari.
Hindi ka totoong nag-imbestiga, nagmukha ka lang tanga. Mas malaking katangahan yun. Naalin? Naimbestigahan mo Manila Bay, nandun ang problema sa Cebu. O, di ba? Puro, Bulacan ang baka Manila Biyangin. puro kalukuhan na ang ginagawa nila, di ba? Sa Bulacan ang baha, pupunta sila, imbestiga sa Manila Bay. Anak ng sa totoo lang. Sino ba may kagagawan ng proyekto sa Bulacan? Yun dapat ang iniisip nila, di ba? Puro katangahan ang ginagawa nila, kaya pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Wala nang may respeto pa sa atin. Di ba? Hello, my friend. Sabi ng taga-ibang bansa, Pilipino pa. Oh, andito kasi Pilipinas, papakyo mo Pilipino. Nasaan ang respeto ng taong yun? Nawala na ang respeto nila sa atin dahil puro katangahan na lang ginagawa ng gobyerno natin. Pukin ang ina, nababalitaan yan nila na ang Pilipinas wala na sa ayos. Puro panlilin lang na lang ang ginagawa ng gobyerno nila. Oh? Wala silang karapatang pumunta rito, wala silang karapatang pumunta ron. Dahil puro mangmang silang lahat. At tuloy tayo na damay sa kamangmangan nila. Di ba? Pumunta ka ng embassy. Interview. Pilipino, anong gagawin mo sa Amerika? Pagtatrabaho po ng pinakamabigat na trabaho. Magbayad ka lang. Hindi ka na ulit makakapunta ng Amerika. Dahil mangmang ang Pilipino. Asalain mo yun, nadamay ka na. Nadamay ka sa kamangmangan ng gobyerno natin. Na dapat sana sila lang ang magduduka. Kundi pati mahihirap na nilalang na Pilipinas, nagpakamatay na. Diba? At pagkatapos, ibibida mo sa survey, nangunguna ka. Oo nga pala, sabi nila, si BBM daw ay nangunguna sa survey. Ang tanong, may kalaban ba sa survey? Ah, kung sana may kalaban ka sa survey, para sabihin mong nanguna ka, maniniwala ako. Survey ako ngayon ha, magsusurvey ako ngayon. Ang ilalaban ko sa kanya yung nakakulong sa ibang bansa, sa international na kulungan. At ang itatanong ko ganito pare, etong nakakulong na to, at etong namumuno na to, noong mga panahon nila, sinong pinakamatino? Sinong pinakamagaling mamuno? Pare, maniwala ka sa kahit ikaw sa tanong ka, yung nakakulong. O di ba? Yun din ang isasagot mo, yung nakakulong. Ganun din ang isasagot ko. Kaya paano ka mangunguna? O baka naman siwan ang kalaban mo sa survey. Di ka mangunguna. Di mangunguna sa siwan, hindi naman kilala yun. Ang tanong dapat pare, kung gusto mong magpa-survey ng maayos, isipin mo lagi na kaya ka nagkaganyan, kaya ka gumanap ng ganyang klaseng senaryo. Kasi nga, yun ang magiging kalaban mo mortal. Di ba? Pagdating sa politiko, pagdating sa pagpupo sa presidente, maaaring bumalik ko ang utak mo kasi nga may sayad yun eh. Nagawa niya naman talaga. Di ba? Kaya yun ang ginawang senaryo para isipin ng Pilipino na mas maayos palang buhay ngayon. Nasasabi ko, kasi mayamang ka, kaya maayos ang buhay mo. Nasubukan mo na bang hindi kumain maghapon? Gabi isang beses ka lang kakain? Sabihin mo matino buhay mo? Pero bakit kaya nila pinadala si Digong sa dati? Alam mo kung ba't nila pinadala doon? Kasi nga, sabi kong batas ang salita nun. Kahit masabihin mong hindi na sa presidente, pare, may laman ang salita niya, may datingan. Yung sinong sinabi niyang taong napupusuan niya, putang. Napatunayan na yun, di ba? Napatunayan na. Sino ba kani-kanino bang kamay ang inangat nun? Na nag-number 1 halos sa Pilipinas? Bongo! Tinador. Di ba? Bongo! Ito! Ibig sabihin nung pare, pag si Duterte nagsalita, respetado ng Pilipinas yun. Kung anong sasabihin niya, yun ang masusunod. Kailangan gumawa ka ng paraan para mabaliktad ang sistema. Kung kinakailangan sirain mo si Duterte, sisirain mo yan. Hindi hindi pagsira ang ginawa, kundi paglayo. Lumayo si Duterte, inilayo sa Pilipinas. Di ba? Nakita natin yun, nakita natin lahat. Nung lumayo si Duterte, magkakagulo na sa Pilipinas. Hindi kayang pigilin ng kung sino ang gulo ng Pilipinas. Kasi nga, presidente natin yun. Naalala niyo pa ba sinabi niya?
bago pa sa tuluyang mawala sa kwento, huwag kayong magkagulo, magkapatid tayong mga Pilipino, mag-isip din kayo sa nangyari sa akin. Kagagawan to ng gobyerno natin. O, di ba? Nagkagulo ba? Hindi. Anong sinabi ni Digong? Kalma kayo? Kalma lang. Huwag kayong magkagulo. Pare-parehas kayong Pilipino. Di ba? Hintayin nyo ang mga mangyayari pa. Tanggap ko na to, matanda na ako. Sa tingin mo, hindi tumatak sa utak ng Pilipino yun. Sa mga Pilipinong walang ibang hinangad kundi mapayap buhay, di ba? Matiwasay ng pamumuhay. Ganun-ganun lang. Marka sa utak ng Pilipino yun, nakangiti sa'yo yan. Pero ang kalooban niyan, putangin mo, naggigigit na sa'yo. Di ba? Kumbaga sa ano, likas kasi sa ating mga Pilipino ang hindi mo kayang ipakita yung tunay mong nararamdaman pero nakangiti ka. Di ba? Likas sa atin yun. So, ganun ang pakiramdam ngayon ng mga taong nakakakita at nakakaranas sa sistema natin ngayon. Di ba? So, kaya, kailangan, pag nagpasorbi ka, ilapat mo dapat ang katagang ikumpara sa akin ang taong ito. Matanong ko lang po kayo. Ano ba ang nagawa ko na? Yun dapat. Yun dapat. Kasi, doon mo malalaman ang tunay na tibok ng puso ng tao. At doon mo rin makikita ang komento ng kapwa mo Pilipino. Kung talaga bang okay na to. Usad diyang utangin mo, loko-loko ka eh. Diba? Ginagawa mo kaming tanga. Doon, makikita mo yun. Pero kung ang tanong mo is, ano nang nagawa nito? Ano nang nagawa niyan? Paano na ang itsura ng Pilipinas ngayon? Pare, ang layo na sa katotohanan yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Alam naman natin, ang Pilipinas, palubog na. Diba? Si Sorby, ako pag sinorby mo, mapapahiya ka sa akin, maniwala ka sa akin, oo, sa totoo lang. Mapapahiya ka sa akin. Ganun ang mga tanungan mo. Mapapahiya ka sa akin. Talaga lang. Kasi ang nararanasan ko ngayon, dati kasi nakakaranas ako ng 5-6 na beses kumain yun, 3 beses na lang. Kulang yun sa akin. Di ba? Kulang sa akin yun. Hinahanap-hanap ko pa rin yung dating sistema natin na kahit pa paano, kahit ganitong oras, katanghalian, may mga taong naglalakad dito. Hi sir, what are you doing? I do massage sir. Okay, how much your massage? It's up to you sir. If you like my massage, then pay. If you don't like, then don't pay. Filipino hospitality ang tawag doon. Diba? Wala na yun ngayon. Nasaan napunta? Diba? Ang ina dati bumabati pa mga yan eh. Ngayon wala na. Natakot na. Kasi, dahil sa nararanasan nating sistema na ganito, di ba? Nakakatakot nga naman ng Pilipinas ngayon. Kasi nga, lumabas na naman ng mga batang tirador. Lumabas na naman ng mga tirador na walang kinatatakutan. Di ba? Minsan nang nangyari na nawala silang lahat, nagbakasyon. Yung iba, ibinaw ng sarili para hindi makita. Yung iba naman, nagpakamonghe. Mabait po ako ngayon, di ba? Sige nga, tasting. Oh, ngayon, ang ina mo, paakyo ka. Subukan mo kong abulin, may kalalagyan ka. Oh, yun ang pagkakaiba ng buhay noon at ngayon. Para sabihin mong namamayag pagka sa survey, kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Totoo lang. Hindi totoo yun. Napakaraming mahihirap ang nangangad na guminawa ang buhay kaysa sa mayayamang nanlalantalang ng pamumuhay. Paano mo sasabihin mas mataas ang titulo mo ngayon? Tuloy, kuya, tuloy. Ang labo na kasing isipin, di ba? Napakalabo ng isipin. Sa'yo, kuya, ito. Sige, kahit ano. O, nandyan si Danilo, ang taong matalino. Pero pag yakay,
Napakabobo. Parang eto lang yan. Sara Duterte. Kumpara natin yan sa pangyayari ngayon. Yung mga kurakot. Sara Duterte. Sara Duterte. Talakayin natin si Sara Duterte. Si Sara Duterte naman is okay naman sana. Di ba? Kasi nga, namulat tayong lahat na ipinanganak na politiko, bantog ng Davao. Huwag mong bibiruin. Kakantuhan niya ng mukha mo dahil nanununtok daw yan. Di ba? Totoo yun. Nananakit daw talaga si Inday Sara. Kasi, una sa lahat, ang sabi niya, matuto kang rumispeto ng kapwa at matuto kang gumalang sa mga taong nasa gobyerno. Huwag na huwag kang balasubas kasi mas balasubas ako sa'yo. Ibig sabihin lang nun, yun ang nagustuhan ng Pilipino sa kanya. Di ba, prangka? Babae nga, pero wala pang nakagawang ganun ng mga babaeng politiko maliban sa kanya. Humanga ang Pilipino sa kanya. So, binoto, senador, nanalo. Gumanap ng kababalaghan, tumakbong vice president, panalo. Nadamay pa si Marcos. Balikan lang natin. Sa tingin mo bakit kaya binoto ng tao si Bongbong? Sagal sa kasara. Diba? Alam natin lahat yun. Binitbit ng Duterte ang Marcos. Dahil ang pagkakaalam. Pero tutunan na ayaw talaga ng tatay. Ayaw talaga ni Digong. Ayaw Talaga ni Digong. ayaw talaga ni Digong. Sabi niya, ayaw ko kay Marcos. Hindi niya kayang pamunuan ng Pilipinas. Diba? Totoo naman. Hindi mo nangyari yun. Hindi niya kayang pamunuan ng Pilipinas. Wala siyang karapatang mamuno ng Pilipinas. Pero nang dahil sa'yo, dahil anak kita, pagbibigyan kita, pero wag mo sanang pagsisihan sa huli. Hala ka. May kabuntot pa rin. Tama pa rin. Diba? Kitangin mo, akala mo, hinulaan na yung darating na panahon. Tama siya. Tama. Di ba sabi niya noon, wag Digong yan, may bagahe yan. Ito na ngayon yun, yung sinasabi ni Digong. Na baka magsisi ka sa huli. Diba? Nagplano daw si Inday na ipapatay si Marcos. Hindi nagpaplano yan, gago, ginagawa agad yan. Mali. Di ba? Yung kagad ang ano doon ng tao, mali. Walang katotohanan yun. Kasi nga, nagbilin na si Digong. Huwag ako ang ingatan nyo, ang anak ko. Kasi kung gaano ko kalupit, trip yan lupit ng ibig. Sabihin, mali yung sinabing, nagplano na para lansagin ng presidente. Mali yun. Kasi kung ganun ang mindset ni Sara, mas malala pa pala sa tatay yan. Kaya dapat yan ang maging presidente natin. Kasi pag nagkataon, mawawala ang siga dito, loko. Kasi mas siga yung nakaupo ron. Dinadaan lang natin sa kalokohan, pero may katotohanan yun. Di ba? Kailangan natin magkaroon ng presidente may tibay, may dibdib, at kayang pangatawanan ang lahat ng bagay. Tsaka baliw. Lalong-lalo na ang pang-mental na medical. Yan ang pinakamaganda ron. Baliw, kung tawagin. Kasi kung walang ganon, wala nang kwenta ang Pilipinas. Sino pa ba susunod? Na naisip nyo, sige nga kayo mag-isip. Sino na susunod na magiging presidente? Maliban sa mga nabanggit ko kanina. Pag-isipin pa rin natin. Diba? Wala rin kayong may isip. Ako wala na rin, ubos na. Pero sana dumating din ang panahon na yun. Darating din ang panahon na yun, na may isa pa rin sa kanila, ang mga has, kalabanin kung sino man ang pinakamatatapang na politiko. Di ba? Hindi maaaring hindi mangyari yun. Yun ang tinatawag na pagsubok ng buhay bilang isang namumuno sa bansa natin. Kasi pag walang ganun klaseng ugali, walang ganung klaseng tao, putang ina, bumalik na tayo ng Saudi. Wala namang nangyari dito. Pwede na tayong apakapakan ng kung sino lang. Pwede din sipa-sipain ng kung sino lang. Kasi
labanan ngayon, taga ibang bansa ka, pumunta ka ng Pilipinas, siga ka. Yun ang magiging labanan dito ngayon. Nakikita naman yan, namumulat ng mga mata nyo. Utang ina niyan. Foreigner, na nampal ng Pilipino. Nasa Pilipinas ka doon. May nangyari ba? Wala. Kasi nga, natatakot ang namumuno sa atin ng palagan ng mga ganong klaseng tao. Pero, naalala nyo ba minsan nabalita na isang foreigner ng agrabyado ng babaeng Pilipina pinabugbog sa angkan nila. At ang sabi, sagot daw ng presidente yan. Ang ina, sipin mo yun. Pagka ganun katikas ang presidente mo, walang mga ngas na foreigner manggulpi ng Pilipino. Handaan mo yan. Minumura-mura na lang tayo ng taga-ibang bansa. Nasa sarili natin bansa ito. Wala natin magagawa. Kundi tanggapin na lang yun. Lumabas na kasi ang kahinaan natin. Nagsama-sama na kasi silang lahat. Ano tayo magagawa doon? Ang magagawa na lang natin is next, botohan uli. So, siguro doon natin malalaman kung ano talaga ang pangyayaring magiging maganda para sa bayan natin, sa lugar natin. Sino kaya magiging pinakamalakas na kalaban ni Sara sa 2020? Marami. Marami. Sa tingin ko lang, Pero pala, ang possible daw na magtende, Sara Bungo, Rapi Tolpo Risa. Ikaw ano? Ontiveros. Oh, Rapi Tolpo Risa Ontiveros. No match. No match yan, no match. Tolpo. Si Tulfo maaring okay kasi kilala ng Pilipinas si Tulfo. Pero tahimik dito sa mga issue eh. Magtulungin. Hindi papalag si Tulfo sa mga ganong klaseng senaryo. May aral yun, pare, abogado yun eh. I mean, tahimik dito sa mga korupsyon. Oo. Alam mo kung bakit? Ang hirap kasi sa atin, sa pera natin dinadaan. Di ba? Sa pera tayo, sumasamba. Sumasamba tayo kasi sa piso. Sumasamba tayo sa piso. Kaya, pag umimik ka, mati ka na. Wala na. Wala na. Puro kasiraan mo na ang lalabas dyan. Di ba? Hindi naman sinasabi nating natatakot yan. Utang ina, walang takot yung si Idol eh. Di ba? Walang takot yan kung bumasag ng tao. Pero, may mga bagay-bagay din kasi na dapat huwag ka nang makialam. Yun ang katiran ng mga taong yan. Di ba? Huwag ka nang makialam. Hindi mo na dapat pinakikialaman yan. Kasi may mga tao naman para dyan. Pero, maniwala ka sa hindi uugong yan sa huli. Kasi sa lahat ng bagay, Si Tolpo ay tatapat mo kay Sara. hindi mananalo. Sino? Tulpo, Kanino? kay Sara. O yan, tapatan. Ha? Tapatan. Alin? Tapatan sa salita. Ha? Kung bakit ko nasabi hindi mananalo, pare, mahirap ang tinutumbok ng mga politiko. Ha? Kahit sabihin mong mahirap ang tinutulungan mo, sa likas na salita sa mga kababayan natin, utang ina, nakita na natin paano gumanap si Sara Duterte. Diba? Lantad na sa kaalaman natin yun. So, itatapat. Nandun na tayo, oo. Kung sa sikat-sikat talaga, kilala. Pero sa Pero hindi obra si Tolpo para kay Sara. hindi. Para makipagsapalaran ka sa lugar kung saan doon ipinanganak ang nakabangga mo. Utang ina yun, isang salita lang nun, doon. Tatakbo kong presidente. Matatalo ba ako rito? Ako po, hindi mo kayang gawin nyo. Isang salita lang nun doon sa Mindanao, wala na. Lahat, baw. Ang Mindanao kaya puro Duterte yan. Malamang, oo. Kasi, pag sabi ni Sara na, kailangan nating ibuto si Bongbong Marcos,
Ano Mindanao? Ibuboto ba natin? Oo daw. O di ba nanalo? Di ba nanalo? Kaya masasabi ko, pag sinabi ni Sara, natatakbo ang presidente, utang ina yung buong Maynila pare kayang tapatan ng Mindanao. So, bukod pa sa tao dito. Tsaka marami naman sa Maynila, puro Bisaya eh. Oh, di ba? Hindi natin masasabi. Kasi may isang salita siya doon. At inaasahan ng mga taga Mindanao yun. Pag sinabi ni Sarang ganito ang mangyayari, ganito ang mangyayari, sinabi ng tatay niya na, oh, Mindanao, makinig. Na putang ina mo pag hindi ka tumigil dyan, bumbahin ko yung lugar mo. O di ba? Sino pa nakapagsalita ng ganun? Sila lang. Na nahimik bigla. Wala pang presidente nagsalita ng ganun. Na tumigil bigla ang gulo. Sila lang. Ibig sabihin, no, may boses nga. May boses sila. Sa lugar kung saan sila pinanganak. Kung saan sila namumuhay. Sa kalakaran ng butuhan, maaaring gamitan nila ng ganong klaseng disiplina yun. Tagilit ang makakalaban nila. Di ba? Tagilit ang makakalaban nila pagdating sa ganong labanan. Kasi nga, ilan bang lugar meron ang Mindanao? Dami, di ba? Dami ng tao sa Mindanao. Dami ang tao sa Mindanao. Na yung iba is nandito pa. Andito pa. Di ba? Bisaya, mga nandito rin. Hindi, sabi ko naman eh. Yung mga naroon, mga bata pa yun, mga estudyante. Pero yung mga Nay, na andito. time lighter. Hindi mo dapat Ang Maynila, halos nagpapagalaw dito, purong halos puro Bisaya. Oh, saan ba galing ang Bisaya? Iba doon. Mindanao. Oh. Ang mga angkan yan nandoon. Daming tao sa Di ba? Manila, pero halos kadalasan dito Bisaya eh. Di ba? Oh. From Mindanao at saka Bisaya, mga tao dito. Mm. Nagtatrabaho dito eh. Yun ang sinasabi ko. Sana wag makabangga ng tao ang angkan nun. Bisaya. Bisaya. Dito, no? Maraming Bisaya dito sa Mm. Manila. Kasi kung yun, ang angkan na yun ang makakabangga nila. Mga taga Mindanao kasi andi dito nagtatrabaho. Iba na. Kasi nga, Bisaya rin. nakitaan nila ng progresibo ang lugar, di ba? Pero bakit mas kung titingnan natin, maunlad ang Mindanao eh. Ano sa tingin mo? Bakit kaya? Kasi nga, dun sa mga nagdadala, dun sa mga namumuno, ang progresibo kasi nakikita sa namumuno. Tulad na lang ng Hulo. Ang Hulo ang pinakapangit na lugar na masasabi kong napag-iiwanan ng mga lugar-lugar na katabi niya dahil sa nagdadala. Di ba? Pero nung umupo yung Duterte, sige lang dong, pagkurap ka lang. Putang ina mo, pag hindi pa nangyari ang gusto kong mangyari dyan sa Hulo, bumbahin kita dyan. Palayasin ko lahat ng tao. O tingnan mo nga naman eh. Patay bundok, may daan na. Nakadepende talaga sa nagdadala yan. Di ba? Gulo? Wala yun, di totoo yun. Kagagawan ng gobyerno yun eh. Ang gulo. Di ba? Magulo doon sa Mindanao ah. Magulo. Sa totoo lang, magulo. Noon, ang akala ko ang gulo, kagagawan ng mga tao yan. Di ba? Totoo naman, kagagawan nga talaga ng tao yan. Putangin na, nasunod sila sa gobyerno eh. Paano nila kagagawan ng tao? Pero, utos ng gobyerno. Yung mga balagbagang utak na gobyerno na hindi mo maintindihan kung ano talagang gusto mangyari sa Pilipinas, yun ang may kagagawan nun. Napakaraming presidente ang tumaan. Namulat ako sa gera. Madaling araw pa lang, putukan na. Ang sabi ko sa tuwing ko, bakit baka naikipaglaban ka ng ganyan? Maring mong ikamatayan. Bayad na ako rito. Wala na akong magagawa. Oh, sino bayad sa'yo? Gobyerno ng Pilipinas. Utang inang yan, oh. Di ba? Puro kalokohan lang ang gobyerno ng Pilipinas. Isipin mo yun, nananahimik yung gulo-sulo. Babayaran mong commander doon para manggulo. Padadala mo ng militar. Nagagago ka ng tao. Sa totoo lang. Oo, totoo yun. Padadala mo ng militar para may kasagupa. Negosyo na naman yun. Diba? Paubusan ng bala, bibili sa ibang bansa. Kurakot na naman.
Di ba? Galing. Yung kinang inang buhay yun. Sabi ko nga, namulat ako sa bulo, namulat ako sa barilan, kita ko patay sa tagiliran ko, nag-aaral ako, may mga patay na hinahakot sa talahiban. Ano daw yun? NPA. Tausog daw yan, matapang. Hindi tausog yun waray yun Galing Samar yun. Di ba? Nakausap ko pa naman isang araw yun Kaya nga marunong ko magwaray. Kasi nga tinuruan niya magsalita. Waray yun, hindi yun tausog. Para sabihin mong NPA sa hulo. Walang NPA ng hulo. Nagkaroon ng NPA sa hulo, magmula ng magdeklara ang gobyerno ng gera. Yun.